At dito tayo, rain or shine Elasto Painters, humugot na ng bagong bigman. Kinuha nga at pinapirma ng Ross, etong si Chris Porter. So magmimisto lang ito ang posibleng pupunan nga sa pwesto na pansamantalang naiwan nitong si Bo Belga habang ito'y nagre-recover. So about kay Bo Belga, batay kay Coach Yeng sa naging interview rito, no? Actually, he can practice nga raw, but still, we want to be safe. We want to be able to have him recover fully, ayon kay Coach Yeng. So about naman kay Chris Porter, isinine nga raw nila ito basically to have another big body raw na pwedeng pang match up sa malalaki rin. So batay sa report, nag-ensayo na nga raw po ito sa Ross. So para kay Coach Yeng, hindi siya nag-aalala para rito dahil dati niya naging player din ito noong nasa NLEX. So kilala niya nga raw po or kilala nila ang isa't isa. Kumbaga, nasa madaling salita, alam ni Chris Porter ang sistema ni Coach Yeng. So hindi nga raw ito magkakaroon ng problema sa blending niya sa team. Bukod doon may binitawan nga ring salita si Coach Yeng batay sa pabirong sinabi nito. Gusto niya nga raw or gusto nga raw nila yung may itsura din. Bawal daw ang pangit sa rain or shine. So may advantage nga raw siya doon at nakakuha siya ng advantage doon. So sa pagdating nga po ni Chris Porter sa Ross, inaasahang makapagbibigay raw ito ng malaking boost para sa team. At dito tayo, another trade sa PBA. So approval na nga lang raw po ang kulang sa ikinakasang one-on-one trade sa pagitan ng TNT at Converge. Batay nga sa nabasa nating report, iti-trade na di umano ng TNT si Mikey Williams papuntang Converge kapalit ni Jordan Heading. So matatanda ang si Mikey Williams ay ang former 4th pick overall sa TNT or ng TNT noong 2020. Pero 2021 Philippine na siya nakapaglaro, na kung saan tinulungan nga niya ang TNT sa dalawang kampyonato sa 2021 PH Cup sa Clark Bubble at 2023 Gobs Cup. Sa parehong torneo ay si Mikey Williams ang tinanghal na finals MVP. So dumating man ang panahon na ubos pasensya ng TNT sa nasabing manlalaro dulot ng hirap sa pakikipagnegosasyon dito. Pero nananatili pa rin sa TNT ang rights nito. At ito namang first pick overall ng Terra Firma na si Jordan Heading taong 2020 sa Gilas Special Drop nakuha. So sa PBA nakapaglaro lang siya dito nang maitrade sa Converge nitong 2024. At ngayong 2025 49 PBA Philippine Cup ay balitay hinihintay na lamang po ang pag-aproba ng PBA Commissioner's Office sa ikinakasang one-on-one trade sa pagitan ng Converge at TNT. So speaking of Will Navarro, ang player na na-trade mula Northport papuntang Magnolia kapalit si Calvin Abueva and Jeric Balanza with future pick. So sa nilabas ngang video footage mula kay Magnolia center forward Russell Escoto, credit po, kapansin-pansin na nag-umpisa na ito ng ensayo sa Mags na kung saan tinututukan na nga po ni Coach Chito Biclolero ito para ituro ang hindi pa niya nalalaman dito sa sistema ng kampo. So alam nyo bang sa pagdating ni Will Navarro sa Magnolia ay mayroon ng araw agad di umano itong goal sa kanyang isipan at iyon nga ay ang manalo. So parang araw di umano kay Will Navarro, there's no pressure para sa kanyang part kung maitatanong nyo. Dahil palagi naman daw may pressure sa basketball kasi nga raw syempre a lot of people are expecting something from you at maraming nanonood nga raw sa kanya. So palagi nga raw niya nilalagay sa mindset niya noon pa, basta usapang game, gagawin niya ang best niya. At still added motivation nga raw rin para kay Will ay itong unfinished business with his former Northport teammate Xavier Lucero. So matatandaan nyo grabe yung naging partner nga po nitong dalawang ito noon nung panahong nasa Northport pa, bago pa man matrade si Xavier Lucero patungong Magnolia. Kaya naman ngayong muli na nga pong magkakaroon ng chance sila na magkasama, Will Navarro and Xavier Lucero,
Dito nga po sa team ng Magnolia ay dito natin makikita ang patuloy ng kanilang pagsasama. At it feels good nga raw po to play alongside Lucero again. Kasi nga raw, he's a smart player ayon dito kay Will Navarro. So nilinaw din ni Will Navarro na masaya siya na naging parte siya ng Magnolia. At excited na nga raw siya maglaro kasama sila. So ngayong Magnolia player na talaga si Will Navarro, inaasahang makapagbibigay ito ng boost para sa team dahil sa bumata nga po ang lineup nila. Biruin mo bago malipat to ng Magnolia, nag-average pa to sa Northport ng double-double na 20.57 points per game, 10.57 rebounds per game, and 1.86 assists per game. At dito tayo kay Mav and Jerick Ahamnisi topic. So credit po kay Sir Snow na kung saay may nabasa nga tayong post na to na ayon dito. Sa totoo lang, ang need ng Ginebra shooter. Yung shooter na high percentage pag nabitaw. The way ma-free up ang point at makagalaw big men. Sino sa tingin nyo inaasinta nila? Nakuha na ng Magnolia si Will Navarro. Pwede si Jerick, swap sila ni Kuya. So kung tatalakayin nga natin to, no, kung swap, malabo mangyari ito. Kung direct swap talaga, maaaring posible pa kung 3-team trade ito. So kung titingnan naman natin ang kasalukuyang average stats nila. So bagamat may pagkalimitado yung mga minuto nila kung minsan, kaya this ongoing PBA Philippine Cup tulad na nga lang po nitong si Maverick Ahamnisi na ibalita pa yung injury na nag-average this ongoing conference ng 6 points per game, 3.67 rebounds per game, and 2.67 assists per game. Yung Jerick Ahamnisi naman, he averaged 4.43 points per game, 1.14 rebounds per game, and 0.86 assists per game. So kung titingnan natin, hindi naman nagkakalayo. Medyo lamang lang din ng kaunti pa din itong kuya niya. Pero sa tingin ko hindi ito sagot So para sa opinion natin ang maaaring sagot siguro dito sa sinasabing kakulangan ng Ginebra, itong big man position. So need talaga nga po ng Ginebra ang big man na po pwedeng makatuwang ni Japet sa center position. Dahil mahirap na pag halimbawa ma-injured pa itong si Japet. Pero wag naman sana. So walang kapalitan or papalit sa gitna para punan yung pwesto nito. So big man talaga nga po sana kung kukuha ang Ginebra. Pero syempre kayo, ano opinion nyo? At dito tayo sa mainit na pinag-uusapan ngayon na isang malapala-isipan na post ni Sir Snow Badwa na kung saay batay naman sa naging post ng Inside of the PBA, sinasabi rito na breaking, Alex Stockton tinatarget ng Barangay Ginebra makuha. Oh, toot toot, bro, you're free. Usapan ng dalawang magkaibigan. Di ko na kailangan sabihin kung sino-sino sila. Mahulaan nyo pa. Clue number 1. Yung picture na post ni Sir Snow Badwa ay si John Stockton. Sa mga batang 90s, sabi ng commentator palagi, Stockton to Malone. Clue number 2. Stockton to Malonzo, tandem? O Stockton to Malonzo, trade? Source, Sir Snow Badwa. So speaking of Stockton, isa ito sa pangunahing gwardiya rin ngayon ng Converge na siya nga pong nakapagbibigay sa kanila ng spark, especially pagdating sa opensa. This ongoing conference nga po, he averaged 16.50 points per game, 3.10 rebounds per game, and 2.70 assists per game. So kung yung sinasabi rito na makakatandem di umano ni Jamie, mukhang ang hirap imagine nito. At kung ite-trade naman kapalit ni Jamie Malonzo, itong si Jamie Malonzo, mas mahirap din imaginein lalo ito. Dahil ang Ginebra, crowded na sa guard nga ito Kung tutuusin, may mga reserve pa nga po itong guard na kung saay mas kailangan pa nga po nila talaga ngayon hindi guard kundi big man. So kaya naman, palaisipan talaga ito, lalo pat minsan na ring nabanggit nito coach team nito lang wala silang planong galawin ang kanilang lineup dahil focus sila ngayon sa kanilang kampanya. Bo Belga, ang isa sa veterano ng Reno Shine Elasto Painters na nilagay na ng Ross sa unrestricted free agent list
Batay sa report, nilagay ang rain or shine big man na ito na si Bo Belga sa UFA list with rights to salary at kanilang ini-activate itong si Nick Demusis. Matatandaang nito lang ay nagkaroon ng health issue ang nasabing manlalaro na kung saay he experienced dizziness or sa Tagalog pagkahilo, while doctors cleared to play despite a bout with vertigo and astigmatism. Pero mas pinili ni Bo Belga na mag-sit out for the rest of the conference bilang pag-iingat na din. So si Bo Belga nga ang third high-profile veteran player na nalagay sa UFA list in the last month, following Ginebra's player L.A. Tenorio and TNT's player Jason Castro. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.